So yun, okay, KGX, no? Kamusta tayong lahat at congratulations doon sa mga nag-profit sa episode 21 natin, no? Recap tayo sa episode 21 bago tayo mag-episode 22 ngayon. Ang nangyari sa episode 21, yung 84,500 natin na BTC ay pumalo na ngayon ng 87,500 mga idol, no? Saludo doon mga idol. And then, yung Pi network natin na support natin ay 0.99, pumalo siya hanggang 0.91 kanina, no? Solid na solid yung profit din natin. And then, syempre si XRP na ang pinaka-support natin sa kanya ay 2.4. Pumalo siya ng 2.47 kanina. Okay? So, ngayon pa lang, congratulations na sa inyo. Tulad ng sinabi ko kagabi, ang dami nagpi-PM kung ano daw yung GCash natin. No? So, hindi tayo nagpapabayad. Tulad ng sinabi ko sa inyo, hindi tayo nagpapabayad. Ang gusto lang natin, syempre yung binibigay nating TA, no? Take your own risk, do your own research, money mo, rules mo. This is not financial advice, pero sana makatulong sa inyo kung paano lang ako nag-a-analyze kapag pumapasok ako ng position, no? Kalma trader tayo, hindi tayo sugarol trader na kapag nakita natin biglang nag-big dump tapos ang gagawin natin maglo-long position tayo. Hindi ganun. Pag hindi naabot ang support ko, hindi ako papasok. Pag hindi naabot ang resistance ko, hindi ako papasok. Okay? So, go back tayo sa ating topic ngayon, no? So, this is episode 22 ng crypto natin mga idol. At ang gagawin natin ngayon is 4 na token ang ating i-analyze. Ito yung Bitcoin, Ethereum, XRP, and Pi network. Okay? So, next. Punta muna tayo kay ETH. Okay? ETH is bullish momentum, no? Para sa resistance ngayon, mga idol, no? So, kung titingnan natin, ang support ni Ethereum ngayon, ang support ni Ethereum, kasi sa ngayon, ang presyo ni Ethereum ay 2,092. Okay? Ang support naman ni Ethereum ngayon, para sa akin, ay 2,050 and 2,070. Na kapag nabasag si 2,050, possible bumaba pa yan ng 2,000 ulit. Okay? So, resistance naman ni ETH para sa akin, no? Kailangan mabasag to. Etong 2.1 and 2.120. So, kapag nabasag ang 2.1 at 2.120, no? Possible mag-rally to pataas, mga idol, no? Pero kapag hindi to nabasag, no, possible bumaba ulit to ng 2,000. Okay? So, for me sabi ko nga sa inyo, every time, no, mas lamang kasi yung kapag binasag yung support, bumabagsak talaga. Pag binasag yung resistance, umaangat talaga. Pero yung iba, nagbabaka sakali. Ang ginagawa nila, maglulong sila sa support. No? Minsan naman talaga, pumapasok. Pero tulad ng sinabi ko, always remember na mag-cut loss. Okay? So, ibig sabihin, kung meron tayong support na 2,050 kay Ethereum, mag-cut loss ka ng 2.04, no? Huwag mong palalimin. Basta, kung malakas ang loob mo, edi mag-long ka dun, di ba? Pero mag-cut loss ka, no? Pero 80% na kapag nagti-TA ako, lagi siyang bumabagsak. Okay? So, yun yung ating Ethereum. Next, ang ating BTC, the mother coin. No, mother coin ngayon is 87,350. Ngayon kasi on time, no, 5:24 pa lang ng hapon. So, ipopost kagad natin to ng 6 o'clock ngayon. Okay? So, bullish momentum, no? So, ang support natin ngayon kay BTC ay 86,000 and 86,500. Okay? Dapat ma-hold niya to. Kapag na-hold niya tong 86,000 and 86,500, continuation nito pataas. Okay? Possible, sana basagin niya yung resistance natin dito na 88,000 and 88,500. Okay? Ang resistance natin again is 88,000 and 88,500 kay Bitcoin. Tulad ng resistance natin kagabi, 84,500 to 85,000. Nakuha yon, nabasag na niya, lumipad na ng 87,300. Okay, talagang solid yung lipad niya kasi may volume Okay? So, next, punta tayo ngayon. Eto, bigyan ko lang kayo ng warning, no? Kapag bumagsak to ng 86,000, possible bumalik to ng 85,000 and 85,500. Okay?
Kapag naman nabasag si 88,500, pwedeng umakyat na yan ng 90 to 91. Okay? So, yun yung akin, ha? Yun yung aking pananaw. And then, pumasok tayo kay XRP. Pagdating naman kay XRP, nabasag yung ating 2.4, pumasok siya ng 2.46. So, big profit na yan, no? Solid profit na yan. Ngayon, pag na-hold ni XRP ang 2.4 and 2.42, okay, possible lumipad to ng 2.48 to 2.50, which is good yan, no? Napakaganda niyan, no? So, yan lang yung ano natin, yan lang yung pinaka support and resistance natin. 2.4, 2.42 support, tapos ang resistance niya ay 2.48 to 2.50. Kapag nabasag yan, pwedeng lumipad, okay? So, ang pinaka-warning natin kay XRP, pag bumagsak siya ng 2.4, possible retest ng 2.35 and 2.37. Ngayon, pag nabasag niya si 2.48 to 2.50, possible umangat yan ng 2.6 and 2.65. Yun yung nakikita ko kay XRP. And then now, the Pi Network, no? Ang Pi Network, talagang ang ganda ng ang ilang beses, wala pa tayong talagang sa episode 21 natin, grabe yung profit na nakita ko, no? So, ang dami rin nagsisend. So, natutuwa lang ako, kaya patuloy yung, alam niyo na, bakit tayo nagti-TA. Kaya sabi ko nga sa inyo, napakahalaga ng like nyo sa akin, share ng video, subscribe, napakahalaga niyan sa akin. Kasi, ginaganaan tayo mag-TA, di ba? So, ang dami nyo nakikitang mga fundamentals, technical masyado, di ba? Pero pag inaral nyo lahat yon, isa lang din naman yung pipiliin nyo. Ano yung profitable na TA, no? Ano yung profitable na TA na ginagamit mo? Di ba? Doon ka. Huwag kang mag-iba-iba ng mga ano mo, no? Mga trading strategy, no? Kung saan ka profitable, doon ka, di ba? Ako, profitable ako sa ginagawa ko, sa support and resistance, di ba? Kita nyo naman yan, okay? Pero hindi lahat ng TA is 100%, okay? So, nasa episode 22 na tayo. Kung titingnan mo, matalo ka man, yung episode 1 to 21 mo, panalo ka, no? Huwag ka lang mag-all-in, okay? So, yun. Pi Network, so bearish trend ang Pi Network, no? Okay? So, kung nakita nyo, sinabi ko bullish yung tatlo, pero ito bearish trend, no? For today, hanggang bukas lang to, no? So, hindi ko sinasabi, kaya everyday tayo nagti-TA kasi ang tinitingnan natin is 4 hours time frame and 12 hours time frame. Kaya, wait nyo yung TA natin everyday, okay? So, support natin kay Pi Network, okay, is 0.90 and 0.92. Dapat ma-hold niya yan. Pag na-hold niya yan, possible mag-bounce ulit ng 0.98 to $1. Okay? So, resistance natin ay 0.98 and $1. Dapat dapat hindi ma-reject to. Pag na-reject to, possible bumagsak. Pero pag hindi, lilipad dyan. Ngayon, ito yung pinaka-warning natin kay Pi. Kung mabasag si 0.90, possible mag 0.85 and 0.87. Bumalik siya sa dati niyang support, no, noong nakaraan at price. Kung mabasag naman ni Pi Network, no, yung $1, possible lumipad ulit to sa 1.07 and 1.10. Okay? So, every time, no, laging yung tatandaan kapag pumapasok tayo sa isang position, huwag natin kalimutan mag-cut loss para at least hindi nauubos ang asset natin. Okay? Yun lang. At kakatapos ko lang mag-work. And then ngayon, subukan ko mag-walking. Kanina kasing umaga, pumunta tayo sa mall. Nag-seminar tayo ng janitorial standardization na sa security part naman siya. So, security nag-discuss. Ayun, solid naman yung discussion nila kanina. And then, bumalik ako dito sa bahay kasi may inasikaso. And then ngayon, gagawa tayo ng trabaho, mag-review tayo. And then, 6 o'clock, mag-walking muna tayo para at least kahit pa paano, medyo, laki ko na kasi, taba ko na kasi. No? So, yun lang, no? Yun lang naman sa inyo, yun lang naman kay GX at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe yung YouTube channel natin and yung sa Facebook page natin, no? Follow lang tayo. Tapos sabay kapag may nakakita kayong video natin, show more nyo lang, no? Para at least kahit papaano, click nyo lang yung video, may 3 kayong makikita doon na dot. Click nyo yun, tapos show more. Para at least kahit papaano, pag nagkaroon ako ng video, pumasok sa inyo kaagad. Okay? No?
Meron din tayong TikTok, okay? Saludo sa inyo lahat.